At mag-ready tayo sa ating Sunday School. Kasi today, excited ako ituro to. I'm super excited na ituro tong ating ating Sunday School today. Kasi ngayon, for the whole month of June, sayang nga lang at bitin, pero thank God kasi mag-anniversary tayo, ay alamin natin kung saang ministry ka ba nababagay. Yun ang sasagutin natin. Para saang ministry ba ako? Kasi malay mo, hindi mo lang alam na sa ibang bagay ka pala nilagay ng Panginoon. Malay mo, you are in a ministry na hindi pala para sa'yo. So, pag-aralan natin to ngayon. Pero bago yun, bago natin malaman yung iba't ibang uri ng ministry, kailangan muna nating kilalanin ang ating sarili. So, sige. So, sa tingin ko kulang po itong to. Pero meron naman tayong PowerPoint. Ngayon, yung hindi mabibigyan, maganda na lang ng papel. Okay? Tapos, i-drawing. Share muna. Sige po, get one and pass. Assessment. Oh, HM, baka mag-assessment ka, baka magpapasor ka o hindi. Gano'n ka pa ba? Kuha kayo muna pen. Sige. Oh, yung alam na yung kanilang role sa buhay. Ako, wag yun ang bigyan. So, ang materials natin today ay galing kay Martin Deacon. Siya yung speaker sa Teach Every Nation. Yan. Magsabi lang po yung wala. So, ito ay Teach Every Nation. At itong ating gagamiting materials ngayon is DISC. D-I-S-C. O, yan. Ngayon lang uli nagkita-kita ang mga nanay natin eh. Exam po yan. Graded po yan, ha? Lahat. Sino pong wala pa? Sakto ba? Baptize o hindi, iano natin yan. Sino pang wala? Okay. Yung sinand kong PDF, Anya? Ha? Okay. So, ayan. May passing grade po tayo dyan, ha? Biro lang. Okay. Okay na po? Sino pang wala? Sino pang wala? Lahat meron na. Sobra pa. Ayan. Ay, oo. Yung mga nasa online, wag po kayo mag-alala. Meron kaming hinanda na PowerPoint. Iano mo na lang, i-magic mo na lang kasi naka-wide yan eh. Naka-scan lang yan. Ayan. You know, I can see the enthusiasm. O, sige. Magsimula na tayo. So, for the introduction ng ating Sunday School today, sa Discovering Yourself. So, before ka makapasok sa ministry, o sa kahit anong ministry, I highly recommend na kilalanin mo muna ang iyong sarili. Especially kung saan ka magaling, saan ka mahina, ano yung potential mo, ano yung mga hindi mo kayang gawin, at kayang-kaya mong gawin. Sabi nga kanina sa preaching ni Brother Hetchem, ay binigyan daw ng Panginoon ang bawat isa sa atin ng unique and distinct abilities and calling. So ngayon, kilalanin natin ang ating sarili. So this is from Martin Deacon, Discover Yourselves and Others. So itong content na actually mahaba yan, pero ang gagamitin lang po natin ay session 1 and session 2. Ayan. Session 1 and session 2 lang. Kasi next week, doon naman tayo sa pagpasok nyo sa ministry. Today lang, ang kailangan lang natin gawin is discover yourself kung at tanongin lang natin yung sarili natin, kilala ko ba talaga ang ating sarili? Ayan. Anya, kung kaya mong i-zoom ng ganito, zoom lang. Okay. So punta tayo dun sa pinakauna.
the first page, ayan. Sa first page, discovering yourselves. So, dun sa page 4, yung pinakauna, that's the page 4. Okay? So, magkaroon tayo ng little bit of introduction. Alam nyo ba, napakadaming college student from 1980 to 2024 na tinanong ng survey at tinanong sila ng survey kung bakit ito ang kursong iyong napili. And 60% of those people still answered, hindi ko po alam. So, they don't know their strength and their weaknesses. I don't know, sa mga natapos na mag-aral dito, kung bakit yun ang pinili mong course. Ako kasi broken-hearted lang ako, kaya ako nag-seminary. Yun. So, hindi ko alam kung nyo, or sa mga magka-college pa lang dyan, maganda to na malaman nyo. Sa high school, senior high school, bata. Actually, maganda tong ituro sa church para mas makilala din natin ang bawat isa. And because of this, we didn't know and we didn't understand ourselves. Yung mga tao sa paligid natin, hindi rin tayo mostly naiintindihan. Alam niyo ba yung salitang first impression last? Alam niyo ba yon? Kung ano yung pinakaunang impression sa'yo ng tao, yun na yung impression niya sa'yo hanggang dulo. I do believe, ako yan Hello. I do believe na hindi nababago yan. Okay? I do believe na hindi nababago yan. So kung nakita mo ko na nagdadabog, araw-araw na makikita mo ko, yun ang tatakbo sa isip mo. Even though, pag nakita mo ko, ngayon may bigot at balbas. Sa first time mo ko nakita may bigot at balbas, kapag ikwento mo ko sa ibang tao, yun ang i-describe mo sa akin. Even though, tinatanggal ko naman siya. Because first impression, last. Yan. So, what makes you successful in life is 10% based on your technical skill and 90% on your people skill. Naniniwala ba kayo dito? Sino nakapag-train na magkaroon ng tindahan? Ayun, sa Ate Marisa may tindahan. Sino nakapag-train na magkaroon ng tindahan? May tindahan? Tanungin ko kayo, kilala nyo ba yung mga nabili sa inyo? If you didn't know your suki, there's a big possibility na hindi kikita ang iyong tindahan. Bakit? Hindi mo sila kilala, hindi ka rin nila kilala, you don't have the people skill. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. In Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, ngayong araw ay ito ang pag-usapan natin. On the first session, part 1, relationship can be challenging. Sige, baba natin. So, meron ako ditong A, B, C, and D. Sagutan natin to. May nagyas sa relationship dito, hindi lang po girlfriend, boyfriend, mag-asawa ha. To? Lahat ng uri ng relationship. Identify the people in your life. Ito. Identify the people in your life you relate to most often. Yung sabihin nating close mo, pag nagkaroon ka ng something sa buhay mo, or sila yung tinitingala mo. Ako ang tinitingala ko, actually, yung nalagay ko dito si Pastor Joe, yung first pastor ko, yung nag-mentor sa akin, missionary pastor namin from Thailand. Si Pastor, yan, so ilagay natin sila dyan, A, B, C, and D. Maglagay tayo ng 4. Go! Sulat tayo. Kumbaga, tinitingnan mo na, ito yung gusto ko. Ganto. Tingnan natin nilagay ni Chan dito. Kahit sino. Mama mo, pastor mo, kapatid mo, kapitbahay mo, apat dapat. Apat dapat ribisco. Bakit 4 dapat? Kasi dito natin malalaman yung personality natin. Kahit saan. Meron yan. Laging meron yan. Laging 4 yan. Pangalan. Ako bigay ko example ko. Letter A ko, si tita, yung tita ko. Letter B, Pastor Joy, yung pastor ko. Letter C, si Mark Efraim Ayano from BBSI. Number 4 ay si, sino nga itong ko? Si Pastor Sinina. Yung 4 na yon.
Kasi yung apat na yon, doon natin malalaman yung ano mo, yung personality mo. Yan, ilagay mo siya. Si Harriet, kung gusto mo si Harriet. Gusto mo lagay si Hetchem. Oh, wala ka? Sama ka na. Oh. Ha? Lagyan natin yan. Malay mo, maituro pa niya sa school niya to. O di kaya sa church nila. Hindi natin alam. Okay na? 4 na tao lang yan. Don't make it so complicated. Ay, hindi pwede yun. Dapat yung nakakasama mo. Nakakasama mo. Uy, bahala kayo dyan ha. Kung ilalagay sa Jesus ha. Baka hanapin kayo nun. Ha? Pwede patay na. As long as nakasama nyo siya. Ayan. Ha? Na-try mo na ba to? Hindi pa? Sige, any person, basta nakasama nyo na siya, yung nakaka-relate kayo. Oo. Specific na person, hindi pwedeng si mama, si papa. Sino doon? Hindi pwedeng, pwedeng mama, papa, basta pangalan nila yung nakalagay. Oo. Santo Papa. Awan ko kung naano ka kay Pope, sino bang Pope ngayon? Si Pope Ira Joseph Actub. Okay na? 4 lang yan guys ha. 4 lang yan. Uy, nangongopya ka pa. Nag-search. Nag-AI ka pa, ha? Ha? Oo, go. Sama yun. Pero kailangan nakasama mo na siya. Okay na? Okay, next. Doon sa number 2. Bagsak na to. Okay. Mabol. Sa number 2 question, baba natin ang ng konti. Why some relationships are challenging, often challenging? Magbigay lang kayo dito ng mga reason sa work, sa marriage. Kung hindi ka pa kasal, skip mo muna yan. Sige. Probably pwede naman yan. Just imagine a future self, ganon. Children, and sa ministry. Sa palagay mo lang, okay? Kahit hindi mo siya na-experience personally, sa palagay mo lang, bakit nagkakaroon ng challenge or nagiging challenging ang work, ang marriage, ang children, at ang ministry? Ayan. Sige, sagutin natin yan. Ilang words po ba ang kailangan? Kahit ilan, basta kasya dun sa sa papel. Bawal AI, ha? Ilagay nyo lang po, bakit kaya nagiging challenging ang work? Bakit nagiging challenging pala ang relationship sa loob ng work? Pag wala kang anak, wala ka pang asawa, imagine mo lang, bakit kaya... Ha? Nasa ibang bansa? Si Mama Mary. Mama Mean. Si Mama Mean. Bakit daw challenging? Yan, sagutin natin, bakit challenging ang relationship sa work? Yeah, pwede yun. As long as, kung ano yung naiisip mo, yun po ang isagot mo. Kung anong naiisip mo. Hindi. Sa inyo yan. Hindi ko titingnan yan. Sa inyo yan. Bigyan ko na example. Sa akin, why are some relationships are often challenging in work? It is because we don't have the same goal. Pwede yun. In marriage, because we grew up in the different house. In children, they grew up in different generation. In ministry, we're not in the same doctrine or same page. Ganun. Easy lang. Di kailangan maging complicated.
Pwede yun. Sige, basahin yung palagay mo. Okay na? O, pencil up. Huwag kayong mag-alala, hindi ko babasahin yan. O, sa inyo po yan. Hindi ko dadalhin yan. Madi-discover na lang yung sarili nyo. Pwede po bang Tagalog? Sige, kahit Tagalog, payagan na natin. They are not responsible. Ganon. Okay, now, let's go to the second part. Down. Okay, yung left. Ayan. So, meron ditong mga, palaki ba natin ng konti? Yan. Meron ditong mga sentences. Meron naman kayo dyan sa kopya nyo. So, ito ay finding your unique style. So, dito naman, sarili nyo naman tatanungin. Situation naman to. Okay? So, meron ditong verse from Psalms 139, verse 13 to 14. You can read this and answer all of these blank spaces. And I'll write your name. Blank spaces dito sa, sa 1.1, 1.2, sa 2.1 and 2.2. So, one word lang. One word lang or two words. It depends on you. Pero, ito ay individualism natin. Pagiging isa natin to. So, your attitude towards strengths, ano yung attitude mo sa strengths o sa kalakasan? Ano yan? I blank you, Lord. Yan. So, it depends on you kung paano ka nagpre-pray or paano ka nag-aas ng strength or paano yung attitude mo toward the strength. Go. You can answer that. Sa ngayon, medyo magulo pa yung natin, Doon sa second part, malalaman nyo kung bakit kailangan natin to. Depends po. Mayroon dito mga sasagutan, ilagay nyo lang yung attitude nyo towards that kind of things. For example, your attitude about strengths. So, I blank you, Lord. So, bahala kayo kung anong uri ng verb yung gagamitin nyo. I thank you, Lord. I asking for this to you, Lord. Ganon. Bahala kayo sa kahit anong verb. So, malalaman nyo yung attitude nyo mamaya toward that things. Sakit? Yung number 2. Seek to blank your impact to the strength and finds out what you dwell and do more of it. Any kind of words na maisip nyo that fits to that sentence, you can answer it. Kahit po Tagalog, okay lang Pwedeng one word, pwedeng two words. Baka bigla mag-prayer request ka dyan, Ano lang yan? Finding your unique style lang. Pwede yun. I seek you, Lord. Pwede yun. Basta verb ang gagamitin mo. Sa 1.2, verb pa rin yan. Seek to blank. Ganon. Sige, bigay ko na yung 1.2. 1.2 is maximize. Okay? That's the word na lang na gamitin natin, maximize. Pero yung 1.1, kayo ang bahala. May nasulat ka na, okay lang kung may nasulat na kayo, huwag nyo nang baguhin. 1.2, pwede maximize. Pero kung may nasulat na kayo, pwede nyo na lang. Maximize, wala, sa akin pa nagtanong ng spelling. Anong spelling na maximize? Hindi ko alam. M-A-X-I-M-I-S-E.
Dito ko lang kinuha to. Si Chan nagsagot nito. Ah. ZE. Yan. Okay, dun sa 2. Punta tayo sa 2. Baba natin ng konti. Everyone has a weakness. O yan, toward naman weakness. So, how do you have your attitude in weakness? Your attitude about weakness, I blank you, Lord. Kasi mga Kristiyano naman tayo dito, di ba? So, yan. Then 2.2, the word is minimize. 2.2, the word is minimize. Ayan, minimize. Okay, number 1, Mickey Mouse. 2.1, kindly answer it. Okay na, 2.1? Minnie Mouse. Okay na? Okay, punta tayo dun sa page 7. Okay. So this time, wala na. Ano lang yan? Reviewing lang yan. Self yan, self-reflection. Baba. Okay, yan. Yan na lang, yan na lang. Ganyan, palaki mo pa ng konti. Baka naman kita siya. Yan. Sa baba ng konti, baba. Okay. Now, on your, sa inyong mga papel, meron ditong blank space sa taas. Okay, wag niyo muna siyang sasagutan. Ang gagawin natin, dito, sa A, B, C, and D, i-circle nyo lang yung nagde-describe or nagde-describe sa'yo. For example, sa number 1, ako ay expressive. Circle nyo lang siya. Okay? Ready? Go. Ito lang, dito lang ha. Circle nyo lang to. Isang word lang. Every letter, isang word lang. Bibilugan. Dito po sa may A, B, C, and D ha. 24 to. Mabilis lang to. Yan. Ito po, yung part na to, bilugan nyo lang yung nagdi-describe sa inyo. Wala sisigaw ng bingo ah. Best describe sa inyo in this part. This is a is. Huwag mong opya. Sarili niyo yan. Huwag niyong babasta-bastahin yan ha. Lahat, 1 to 24. Oo. Isang bilog lang every number. Huwag niyo pong basta-bastahin kasi ito ay para sa atin to. Yeah. Sagad-sagad lagay niyo lang. Bilugan nyo lang yung nagdi-describe sa inyo. Okay na? Nabilugan na ba lahat? Walang mangongopya ha? Saan po? Saan po? Precise? Ganon. Sakto. Sorry po. Okay na? Tapos na ba tayo? Sige lang po, basa lang. Huwag niyong basta-bastahin ha, please lang.
Pag-isipan nyo mabuti yung sasagutin nyo. Kasi lalabas din yung personality and behavior natin. Go! Assertive. Search na. Assertive ay confident, direct, and honest communication. Dictatorial. Hindi, ano lang. Sa bawat number, isa lang yung bibilugan mo. For example, sa number 1, ako ay expressive. Number 2, pioneering. Number 3, willing. Ganon. Okay na? Oh, ba't naiyak? Naiyak. Oy, graded po yan ha. Saan? Number ano yan? Okay, ano na? Tapos na ba? Bingo na? Sinong bingo na? Usunod na gawin ko to, may nakalagay ng ano, Tagalog. Sige lang po. Pa-pa-bam-bam. Besh. Ako mamaya patient ako mamaya. Magiging pasyente. Sige lang po. Oh, how many of you guys ang tapos na? Tapos ka na? Oh, very good. Ano pangalan mo? Oh, ngayon Timothy ka na. Joke lang. Modest. Narinig ko na naman yung ano. Taon-taon na lang, pag inaano ko to, lagi may ganyan joke.
Taon-taon na lang na kinakandak ko to. Naririnig ko yung joke na yan. Number ano na kayo? Walang reach? Wala. Okay na? "24". Ano meron sa 24? Tolerant, conventional, stimulating, directing. Ganito lang. Para mas madali kayo magsagot dyan, sagutin nyo lang to. Tolerant ba akong tao? Conventional ba akong tao? Stimulating ba akong tao? Or directing ba akong tao? Ganun lang. Directing, oh. Ganun. Conventional. Oh, procrastinator. Procrastinator. Patamad-tamad. Impatient. Serious. Emotional. Ba, ayos to ah. Okay na? Paano na naman na to? Di, I mean, nakaganto ka na? Nakapag-disc ka na ba dati? Ah. Iba. Okay na? Okay. Oh, wait lang. Wala, may na. Hindi pa bingo. O yan, dito nyo naman nakikita ko may identity crisis ba kayo? Ayun nga pala. Actually, itong materials na to, galing to sa kay Martin Deacon, pero sa Philippines, ang nagsaseminar nito ay Lead Academy from Pastor Stephen. Pastor Stephen ang ganito. Okay na ba? Ate Michelle, ang number mo na. Wala lang, hindi ko po ano yun. Kahit makita ko yung mga sinagutan ninyo, hindi ko naman malalaman kung kanino yan. Ayan, okay na ba? There is an exit song echoes in my soul. Special number ka muna, ano, Alfie? Into the rock I cling. How can I keep on singing your praise? Tapos pa. Soft naman. Malakas lang. Okay. Alas 6 pa lang pala ng maga eh. Yan. So, okay na? Taas ang kamay ng tapos na. Taas ang kamay ng tapos na. Exchange paper. De joke lang. Sige. So, dalawa na lang iniintay natin. So, ngayon, pa-zoom ako nung kasunod na page. Ayan. Next page na tayo. Hindi, yung taas. Yung right. Right one. Zoom mo si Mr. Right. Okay. So, dun sa blank space sa taas, ilagay natin yung letters D, I, S, C. D, I, S, C. Left to right. Hindi tayo Hebrew na right to left. Left to right tayo.
D-I-S-C. And every letter, so ngayon, D-I-S-C. Ayan, nakalagay na. Ayan. Yes. So now, ito na yung gagawin natin. Mag-check na tayo. Okay, mag-check na tayo. So, in this part, makikita nyo siya may A, B, C, D. Makinig, para wala na magtatanong sa akin. May A, B, C, D sa left part. Ngayon, sa next part, makikita nyo halo-halo yung letter. So, ganito ang gagawin ninyo. Kung ano yung binilugan nyo dito, for example, sa number 1, ang binilugan ko yung expressive, ako yung letter D. Hanapin nyo lang sa number 1 yung letter D at yun yung bibilugan ninyo. Okay, ready? Go! Oh, sige, 10 minutes para gawin to. Mabilis lang to. Ha? Nagbabago bigla ng sagot. Ay, di pala ako dito. At dito, alamin natin yung ibig sabihin ng this. Oh, wala ka? Bakit di ka nagsagot? Di ka naman nagsasabi. Bakit? Huwag ka mag-alala, hindi ka naman gagradean dito, Joy. Kasama ka dito. Ha? Okay, pass your papers. So if you answered it well, with your heart and mind, masasagot natin sa next part natin kung ano nga ba ang personality na meron ako. Ano nga ba yung mga strength ko at ano nga ba yung mga weaknesses ko. Saan ako lulugar at hindi dapat ako lulugar. Tandaan natin, everything could be worked out. Pero, nakatanim na po yan sa pagkatao ninyo, yung behavioral ninyo. Simula nung pinanganak kayo, lumaki, hanggang sa nagkaisip, nakatanim na po yan sa inyo. Mababago nyo man yan, pero I highly doubt na matatanggal nyo yan sa sarili nyo. Isa lang sa bawat letter, sa bawat number. Wala. Isa lang sa bawat number. Ayan. Nagkaroon ng character development. Kunin ko nga ito. Okay na? Sinong tapos na? Sino hindi pa? Paste na. Okay na? Sige, hintayin natin ang ating mga ladies. Ha? Mamaya. Mamaya nyo anihin. Mamaya nyo ani. Okay na? Okay. Tapos dun sa baba, ibaba natin ng konti. Baba natin ng konti. Up. Ayan. So makikita nyo, may nakalagay na may highest score. So ilagay nyo lang dyan kung ang highest score nyo ay, kung anong letter ko. Siya ba ay D, I, S, or C. Mamili lang kayo doon. Kung ano yung highest letter. Ha? Yes? Edi yun yung 2 highest score mo. May nag-tie. May nag-tie. Tinan mo ulit. Baka review mo ulit. Kasi lang to 24 lang to. 554.
Oh. Balikan mo lang, baka may... Tinan mo lang, balikan mo lang, baka may magano. Baka may lumamang. Ah. Okay. Ayan. Ano kaya ang highest score nyo? Ibigay ko na po sa inyo yung sa akin. Ako po dyan, ang highest score ko ay letter I. I ako. Oo. Hindi halata, di ba? Hindi halata. I po ako. Ang lowest ko naman, ang kasunod ko naman dyan is S. IS ako. Okay. So kung tapos na, okay, sige. Magtaas tayo ng ng kamay. Ay, by the way, tinotal niyo po ba ito? Tinotal nyo. Okay, so, taas tayo ng kamay. Sino dito ang number 1 highest niya ay D? Taas ang kamay. Number 1 highest niya is I. Number 1 highest niya is S. Number 1 highest niya is D, C. Okay. So, alamin natin ang mga ibig sabihin ng mga yan. Understanding, everyone has a behavioral style. Punta tayo sa page 10. Page 10. Sa likod lang po yan. Andito lang siya sa likod. Likod lang ng papel na inaano nyo ngayon. Ito po. Page 10. Okay. Sa likod lang po mismo ng sinagutan. Okay, so ito tayo. Sa bawat isa po sa atin, ay merong personality. So from here naman, sige, baba mo Anya ng konti. Baba. Okay. From, baba pa. Yan, okay. So from here, pabot nga ako nun. Ng anak ka. Yan, thank you. Hindi kita oh. So from here to here, this is D. Sagutan natin, this is D. This is I. This is S. This is C. D, I, S, C. Ayan. D, I, S, C. D, hindi yan. Yan, D, I, S, C. Very good ang ating multimedia. Ayan. So, ayan. So, ngayon, alamin natin ang kanilang mga ang kanilang mga personality muna tayo. Okay? Pag di malaki yung tiyan, ay, buti ay ako. Ay ako. Ayan. So, sa D, ang ibig sabihin po ng D dito, pwede nyo ilagay, dito, sa letter D, that is dominance. Dominance. Ha? Sulatin nyo, dominance. Sa D, sa letter D. Doon sa mismong D, lagyan nyo lang ng dominance. Yan. So from here, di ba may letter D dito? Ilagay nyo lang dominance. Dominance. Lagyan na nga natin. Sulatin na nga natin. Dominance.
O, yan. Sige. Isusulat na po ni Anya. Dominance. O, tanggalin mo na yung D. Tanggalin mo na yung D. Ayan. Basta ominance lang. Sige, kaya mo yun, Anya. Sige, okay na yan. Basta ominance. Basta dominance yan. Letter I is influence. Yan. Letter I is influence. Letter S is steadiness. Ha? Steadiness. Letter C is compliance. Steadiness. Influence. O yung kabila, diskartehan mo na lang, steadiness. Letter I yun, steadiness. Yan. Yan. Letter C is compliance. Oh, ayan na. So, ano ba tong ano natin na to? Para saan po ba ito? So, sino dito yung D, ang pinakamataas sa kanya kanina? D. Okay, para sa mga D, isulat nyo to, ha? Lahat kayo isulat nyo to. Sa lahat sa D, siya po ay doer. Isulat natin doon sa letter D sa taas. Doer. Hindi lahat tayo. Doer. Now. Anger. And goals. Goals. Shh. Okay. Refrain muna tayo sa pagsalita para marinig ng lahat. Shh. Okay? Refrain muna tayo sa para marinig ng lahat. Doer, now, anger, goals. Oo. Okay na? Okay, dun sa letter I naman tayo, sa influence. Una, initiate. Then future. Sa I. Initiate, future, positive, and opportunity. Pwede kopyahan dito. Okay. Ulitin natin. Initiate, future, positive, opportunity. Doon sa S, social, present, stable, family. Stable. S-T-A-B-L-E. Stable. Social, present, stable, family. Okay, sa letter C, the first one is correct, past, careful, facts. F-A-C-T-S, facts. Letter C, correct, past, careful, facts. Facts. F-C, past. Hindi, past. P-A-S-T. Past. Nakaraan, past. Correct, past. Past. Careful, facts. Nakaraan. Ano yan? Correct, past, careful, facts. Facts. F-A-C-T-S. Okay. So yan, parang nagigets yun na. Okay. Now, tapos na ba lahat? Okay, ibaba na natin. Baba mo lang.
Okay. So dito, this time, discussion na tayo. Haba na introduction ano. Ayan. So sa papel ninyo, makikita nyo dyan, yung inyong strength at saka weaknesses. Ayan. Sino dito uli yung D? Sino dito yung D? Ang strength ng mga D, gets things done, makes quick decision, persistent, solves practical problems, take charge, self-reliant, accept challenges, and works hard. This is the people who is always in the constant movement. Kasi dominant tayo sa maraming bagay. Kaso, ang weakness naman ng lahat ng D, insensitive towards others. Number 2 is impatient. So yan, so makikita nyo naman dyan. Overlooks risks and cautions, inflexible, unyielding, takes on too much, initiate on details, too demanding of others. Kawawa ang D ngayon Resent, restriction. Ayan. So, ayan po yung mga D. So, taas uli ang kamay ng D. Para mas maano, tayo na lang lahat ng D. Tayo lahat ng D. Come on. Tayo. Ikaw. Huwag niyo kaya. Ayan. Okay, sit down. Tahimik po. Okay, quiet time. So, alam niyo na kung ano yung strength nila at weakness nila. So, ganito lang yan. Ako, si Pastor, nag-lead ng church. Pwede nyo gawin to sa, sa work. Si Pastor, nag-lead ng church. Ngayon, nakita ko sila yung mga D. Sila yung pwede kong ilagay on something na kailangan ng bigger action and leadership. Bakit po? Kasi they are the one who accept challenges. Pag nilagay mo dyan si I, tulad ko, hindi si Ira, si I, tulad ko, si S pala, si S tulad ko, nilagay mo sa, tama ba? I ba? I ako. Nilagay mo si I, tulad ko, sa isang task na hindi ko alam, hindi ko siya magagampanan. Because I do not take challenges too much. Ayan. Taas naman ang kamay ng lahat ng I. Tay. Mamaya ko ipatatayuin. Una, si I, optimistic yan. Ano bang ibig sabihin ng optimistic? You see the good on everything. Umulan na, positive pa rin ang thinking mo. Enthusiastic. Positive. Enthusiastic. What is the meaning of enthusiastic? You are eager, always eager. Personable, and you always create a good impression. Verbally articulated. Quiet muna. Si I, wait lang, magla-lunch time na. Tapusin na natin to. Nagugutom na rin ako. Si I, siya ay persuasive din. Entertaining kasama. Ito yung mga gusto mong kasama sa kaibigan lagi. Mga I. Outgoing and friendly. Makinig muna. Si I, outgoing and friendly to. Tulad ko, kahit saan mo ako bitbitin, okay lang. Basta okay yung pa ako. Okay? Bitbitin mo ako. Basta kaya ng pa ako. Kaso ito yung weakness. Lacks follow through. Walang follow up masyado. Ayan. Misjudges capability. Makinig muna para wala magtatanong ng Misjudges capabilities. Ibig sabihin, kung sa isang tingin ko sa'yo, akala ko hanggang dyan ka lang. Kasi, I don't actually look through to you. Okay? Hindi ko titingnan yung kaloob-looban mo, titingnan ko lang yung labas mo. Kasi ako. Talks too much. Walata naman, di ba? Overestimates result. Ayan. So, mahirap pag pinagkapit nyo kami ng business. Kasi lagi gusto namin malaki agad yung kita. Acts impulsively. Kapag binigla mo ako sa isang bagay, hindi talaga ako mag-work ng maayos. Kaya sabi ko, kapag papupuntahin nyo ako sa isang lugar or may meeting tayo, sabihin nyo agad sa akin kung ano yung dadatnan ko.
para ready ako. Kasi pag pumunta ako doon ay hindi ko alam yung dadatnan ko, nabibigla ako, nagde-decide ako ng biglaan. Jumps to conclusion. O ngayon, jumps to conclusion na ako. Naturo ko na to, bukas, okay na kayo. Ganun ako. Overcommits. Ayan, alam niyo naman. Makitang-kita niyo sa akin. Verbally manipulative. Ala. Ito yung mga manipulative sa ating verbal. Okay, next is the high C, high S naman tayo. Ay, teka. Taas muna ang kamay ng I. Tayo lahat ng I. Tayo lahat ng I. Nawala ako dun Ayan, so, alam niyo na yung weakness nyo and yung strength nyo. Sa S naman tayo, taas lahat ng kamay ng S. Oh, daming S Okay, baba ang kamay. Ay, baba ang kamay. So si I, ulitin ko pala, si mamaya. Si I pala, si I, pwede nyo siyang ilagay sa lahat ng uri ng ministry that will interact to people. They will interact to people. Okay, sa S naman tayo, S. Taas ang kamay uli ng lahat ng S. S. Okay, baba ang kamay. Eto, makikita nyo sa lahat ng S, mostly, eto lang to, disclaimer. Mostly lang naman, ayon sa statistic. Mostly ng S, ito po yung mga pastor's wife, teachers, yan. Pastor's wife, teachers, mostly ito. Okay? So, si S, makinig. Si S, supportive, agreeable, loyal, service-oriented, consistent, good listener, reliable, and builds relationship. Yan. Ito naman yung weakness niya, lahat ng S. Makinig muna. May nyo na pag-usapan nyo kung ano kayo. Resist quick changes. So, you don't take quick changes agad-agad. For example, ako yung pastor nyo ngayon. Next week, biglang nagbago ng pastor. Hindi kayo masyadong supportive sa una. Okay? You are reluctant through it. Nabago yung program, for sure, yung S ang una magre-reklamo. Ayun. Di ba? Nagbago yung tao makikita nyo, for sure kayo yung una magre-reklamo. Yung S yung una magre-reklamo. Ito, difficulty with deadlines. Difficulty with deadlines. Makinig muna. Overly tolerant. Overly tolerant yung hinahayaan nyo lang. Oo. Sobrang haba ng pasensya nyo, hinahayaan nyo lang. For example, yung kapitbahay natin, sa labas nagtatapon ng basura, dyan sa tapat natin, dahil ikaw ay S, hinahayaan mo lang kasi tinotolerate mo lang siya. Ito yung mga gumagawa, ito yung mga madalas mag-spoil ng anak. Ganito, yung mga magulang na S, madalas mag-spoil ng anak. O sana hindi. Next is procrastinates. Procrastinates, patamad-tamad. In Tagalog, patamad-tamad. Indecisive. Pag tinanong mo, saan ka kakain? Di ko alam, ikaw ang bahala. Kahit sa... yan. Yan. Si Chan po kasi is S. So, kanto ko lang, tatanong kami. Saan mo gustong kumain? Ikaw na bahala, kahit saan. Dinala ko ngayon sa Chowking. Bakit dito? Sabi mo kahit saan. Kahit saan. Wag lang dito. Yan. Yan po ang S. Ano pa? Avoids conflict. So ito pong weakness ng S is avoiding conflict. Bakit? Kasi hindi po lahat ng conflict kailangan mong i-avoid. Sometimes kailangan mo siyang harapin. So kunwari, sinong S dito? Sinong taas ang kamay uli ng S? Yan. For example, si Brother Ira. S ka rin ba? Akala ko I ka. So ngayon, half-half ka. Kung kuwari si Brother Ira, nakaaway niya ngayon si Shannon. Wala siyang gagawin, nahayaan lang niya yan. Yan. Ganon si C. Ayun. Yan po ang mga S. So ngayon, tayo po lahat ng S. Tayo lahat ng S. Ha? Hindi, highest lang. So yan, lahat ng S. Sige po.
Everybody? Sige po, everybody sit down. Ayan, tama yan. Hindi po sure. Magkakaiba yan? Yun lang hindi ko Personality yan ha, personality. Okay, next. Shh, quiet, para matapos tayo. Next is the high C. Taas ang kamay na lahat ng C. Ha? Ministry ng S? Okay. Ang ministry po, makinig. Para alam niyo yung mga pwede niyong, may oras tayo. Ang ministry ng mga S, mostly ang ministry ng mga S, sila yung nakalagay sa mga back supports ng churches. Deaconship, nakalagay din dito, ayan, yung multimedia. Huwag niyo lang silang lalagyan ng mga may deadline. Huwag niyo lalagyan ng may deadline. Huwag niyo ilalagay sa construction. Huwag niyo ilalagay sa construction of churches. Sa construction ng church. Bakit? Hindi po nila matatapos yan agad-agad. Not unless babayaran mo sila. Hindi nila matatapos yan. Hindi rin sa kanila bagay ang mga trabahong more on decision making. More on decision making, hindi mo sila pwedeng pagbigyan ng trabaho ng decision making. They are a good follower, but they are not quite ready for leadership. Hindi ko sinabing good leader, pero hindi sila ganun ka-ready on leadership. Not unless you will train them so much. Okay? Yun po. Sa C, mataas kamay lahat ng C. Ayan. Baba ang kamay. Ito ang maganda sa C. Orderly. Competent. Self-disciplined. Precise. Thorough. Sorry. Diplomatic. Analytical. And committed to quality. So, yan. So, ito yung mga masarap ilagay sa library. Masarap ilagay sa teaching profession. Masarap ding ilagay sa sa inventory, auditing, yan, secretarial, kasi sila ay hindi talaga, kasi sila ay, analytical and competent. Okay, ito naman ang weakness nila. Overly cautious. Pag sobrang ingat mo naman sa lahat ng bagay, wala ka nang matatapos. Too detail-oriented. Ultimong uri ng telang gagamitin, tatanungin. Ayun, wag mo silang sasama sa mga ganyang shopping. Talagang di kayo matatapos. Too rigid. Anong ibig sabihin ng rigid? Rigid pala, rigid. Ayan. Matigas ang puso. Ganon. O, ito. Next. Kabaliktaran sila ng letter I. Kasi si I, optimistic to. Si C, pessimistic or fault-finding. Ibig sabihin ng fault-finding, mas tinitingnan nila yung pangit na side kaysa yung magandang side. O, lacks of spontaneity. Suspicious. Laging suspicious lahat ng C. Sensitive to criticism. Tamang hinala. Sensitive to criticism. Lahat ng C, sensitive sa criticism. Masabi mo lang na pangit yung sapatos na, hindi nasisimba yan. Ganon yan. Hindi, seryoso. Ganto siya. Ganto ang C. Pessimistic. Ayan. So, sige. Tayo uli lahat ng C. Ito pa? C. Yan. Sige, baba. Upo na kayo. So, ngayon, alam nyo na kung ano yung kalakasan nyo at kahinaan nyo. Ang ministry ng C, ayun ang sinabi ko, secretarial, teaching, parehas kayo ng S. O itong tanong, sino po ang mga makakasundo ko dito? Kung ako ay ano makakasundo ko? Okay? So sa inyong papel, may makikita kayo dito. Yan. May task, may initiate, may people, may respond.
Ah. So ngayon, sino ang mga mas makakasundo mo dyan? Mas madali mong makasundo from counterclockwise. Kuwari ako influence, ay ako eh. Mas madali ko makasundo yung mga dominant. Oo. Bakit? Kasi people person ako, sila naman leadership. O yan, so nagkakasundo kami. So kung dito ka, mas makakasundo mo itong sa taas. Etong taas, makakasundo mo yung dito. Ito, mas makakasundo mo to. Ito, mas makakasundo mo to. Eh, pastor, hindi ba pwedeng mutual yan? Ito naman, yung dalawang katabi nyo, kung dito ka, yung dalawang katabi mo, madali mo sila makakasundo secondarily. Mas madali mo sila maintindihan. Ang pinakamahirap mo makasundo is yung dulo sa dulo. Oo. Pero ito yung nakakatawa. Makinig. Shh. Ito yung nakakatawa. Mostly sa statistic, ang mag-asawa, palaging sila yung magkalayo. Mostly, siguro 80% of the time, lagi sila yung magkalayo. Kung yung dominant, yung isa submissive, ganon. Ayan. Yung isa, people person, yung isa introvert, ganon. Yung isa optimistic, yung isa pessimistic. Mostly ganon, pero hindi naman lahat ng oras. Di ba? Alam niyo na. Okay. So ngayon, sa next page nyo naman dyan, makikita nyo naman yung strength nyo, at saka yung inyong, ay wala na pala. Ay sa likod. Dito sa pinakalikod. Makikita nyo naman dito, yung mag-a-agree kayo. Pero iuwi nyo na to. Ayan. Yung sa, kasunod lang. So ito po kasi reflection na yan. So kayo nang bahalan sa magutnan. So ito yung challenge ko sa inyo. Masaya yung malaman kung ano yung personality mo. At ngayon, kilala nyo na yung bawat isa sa atin. Sana lahat nandito, pero nakita nyo na yung personality ng bawat isa sa atin. Nakita nyo na yung lahat ng S, hindi pwedeng anuhin, hindi pwedeng i-criticize masyado, hindi lahat ng C ay ang C, hindi siya titingin ng maganda, laging pangit yung makikita niya. So, saan mo ba siya ilalagay? Ako kasi, makinig tayo. Ako ay persuasive na tao, at the same time, ako ay optimistic. So, ano ibig sabihin nun? Kapag hindi ko nakukuha yung gusto ko, talagang tinutuloy ko. May kasabihan nga kami na, kung hindi mo makuha sa dasal, kunin mo sa brute force. Ano yun? Paspasan mo, paspasan. Kung hindi makuha sa dasal, tama ba? Santong dasalan, ganoon mo sa santong paspasan. Ganon ako. So kahit anong pigil mo sa akin, basta gusto ko isang bagay, kukunin ko yan. Ganon ako. Okay? So, kung ang anak nyo naman ay, makinig, kung ang anak nyo naman ay napansin nyo na, ka-opposite nyo, talagang hindi nyo makasundo. Kuwari, I ka, siya naman ay C. Madalang magkasundo yung dalawang yan. Kuwari, ang magulang ay C, ang anak ay I. Madalang magkasundo yan. Kasi ang nanay, kapag siya ay C, or ang tatay, kapag siya ay C, at nakita niya yung anak niya na I, ano mangyayari? Lahat na lang ng hindi maganda sa kanyang paningin, ipo-point out niya sa kanyang anak. Ayan. So, yun ang kailangan nating iwasan. For example, si C, nanay na C. Ang dumi ng tsinelas mo. Ang pangit mo na. Ganun. Ang gulo na ng buhok mo. Ganyan yung mga C. Pero pag si I naman, naging magulang, kapag nakita niyo yung anak niya, ang galing mo naman today. Nag-play ka ba sa school? Ayos, nagamit mo yung notebook mo. Si C, pag nakita niyo yung notebook, bakit gutay-gutay na naman to? Yan. So, dahil alam niyo na yung personality ninyo, hindi na tayo sa last part. Dahil alam niyo na yung personality ninyo, nakuha niyo na ang inyong, naintindihan niyo na kung bakit kayo ganyan. Yun yung right answer. Ang tanong ko naman sa inyo, what kind of ministry would you start based sa nakilaman mo sa buhay mo?
Bigay ko na yung ministry na available sa atin. Available sa atin is ushering team. The ushering team, maaari po ito sa lahat ng I and S. I and S, ushering team. Ushering, sila yung pagpasok mo pa lang ng church, sila yung nagbibigay ng tithes and offering, kumukuha ng prayer request mo, kung may bisita, inaalam yung pangalan, details niya, tapos ibibigay sa presider. Ayan. Ganyan po ang I. Sa lahat naman ng D, binubuksan ko po ang ministry rin dito ng leadership. Oo. Sunday school, sa adult and kids, binubuksan ko rin ang visitation, and also disciplinary committee. Dito yan sa D, disciplinary committee. Kasi hindi mo to basta-basta maloloko eh. Yung D. Hindi mo to basta-basta maloloko. Sa lahat naman ng S, secretarial position, counseling. Counseling. S, counseling. Ino-open ko yung counseling. Magaling kayo makinig. Oo, sa S. Sa C naman, ayan. Sa C naman, secretarial, teaching. Actually, maganda dito ang pastoral sa lahat ng C. Kung may sa C, maganda ang pastoral sa C. Oo. Si Mark? Actually, may dalawang uri din ng pastor. Yung pastor na in the office, yung pastor in the field. Para silang good. Ako po ay pastor in the field. Hindi ako pastor in the office. Kasi hindi mo ako mapapaupo sa isang upuan ng matagal o sa opisina ko lang. Ikot ako ng ikot kahit kagabi, yung mga pinuntahan ko kagabi. Kay Ate Michelle, kay Ate Marisa, kay Ate Banji. Ikot ako ng ikot. Partida na-aksidente po ako kahapon pero pumunta pa rin ako sa kanila. Ikot ako ng ikot. Oo. Alam ni Brother Ira yon sa bahay niya, kahit gabing-gabi na, basta may naisipan akong puntahan, pinupuntahan ko. Yun. So, yan. Open lahat yun sa I at saka C. Okay, so, in this day, dahil nandiyan naman yung nyo, alam nyo na yung strength nyo at saka weaknesses nyo, alam nyo na rin kung anong uri ng ministry ang pwede nyo pasukan. Hindi pwedeng gusto mo lang yung isang bagay. Probably ngayon kasi gusto mo yan. Pero dadating ang araw, hindi mo yan matatagalan. Yeah, kasi example si D. Gusto ni D ay cleaning ministry. Cleaning ministry. For example lang si D, kunwari cleaning ministry. For example lang, si D. So ang gagawin ni D, maghahanap niya ng kasama. Pag may hindi pumunta ng isang araw, di na rin pupunta yan. Di ba? Ganon si D. That's why kung kung mapapansin ninyo, mas kinilala ko muna kayo isa-isa. And tsaka ko to ginawa. So that alam ko kung paano ko kayo kakausapin at pupuntahan sa mga bahay ninyo. Question? DC. DC. Oh, yeah, pwede to. Ayan. Sige. So, answer it to yourself. Anong uri ng ministry ang pwede kong pasukan? Saan ba ako magagamit ng Panginoon? Kasi base dito, malalaman mo yung inyong ministry. May tanong. Sino may tanong? Sino may tanong about sa natin? Personality, understanding self. Iba naman yung materials natin next week. Ito lang ay yung una lang ginamit ko. Next week naman, ang pag-aaralan natin, ano naman ang gift sa'yo ng Panginoon? Hindi, sa inyo na yan. Every time na iniisip nyo na tinatawag kayo ng Panginoon through the ministry, balikan nyo to. Yun. Okay. So next week naman, ang pag-aaralan natin, ano naman yung gift sa'yo ng Panginoon? Yan. Ano naman yung gift sa'yo? By the way, Hechem, bigay ko na to sa church nyo, pati yung link para maaral nyo rin sa church nyo. Actually, may bayad yun, pero wag na bayaran. Sa na yan? CEY na lang. Pati yung PDF, sasan namin yung PDF para pwede nyo i-print. Okay? So, okay na. Ano nyo na? Naintindihan na lahat? Now, listen.
if you wanted to avail this, yung buong ito, quiet po. Yung kung gusto niyo pong i-avail to, marami pang lesson to actually. Makikilala niyo pa yung mga Bible characters na kapareho niyo ng personality. Discover yourself and others. May bayad po ito. Ito ay, I think $9 or $12 siya. So medyo mahal. Ngayon, kung gusto niyo po siyang kunin, ibinigay na po sa atin to ng libre, kaso naka-PDF form. I-preprint na lang po siya tulad ng ginawa natin. Oo. Magsabi na lang po kay Anya. Yan. Yan. Humingi na lang po kayo. So, yun lang po. At magandang umaga sa ating lahat. Palapakan naman natin ang ating Panginoon. So, dumako tayo sa ating sa ating offering pala. Hindi pala tayo nag-ano. So, punta tayo sa ating offering time. O, ikaw, kunin mo na. Dali, iniikot mo. Dali. Ikot mo, dali na. Dali na, Timothy. Ikot mo nga. Okay, let's pray for the offering. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this day and for the offering that you have given to all of us. Salamat, Panginoon, for the Sunday School, pati na rin sa kabuhayan ng bawat isa sa amin. May you bless this offering, O Lord, para maging sustenance ng aming church. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, dako tayo sa ating mga announcements. Sunday service pa rin natin, 9 a.m. Okay?